Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nating ialay ating sariling kamay at bigyan natin ang buhay, itong pag-ibig na tunay. Tayo'y natitipon sa umagang ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo. So magandang umaga sa inyong lahat. Tayo'y nagpapatuloy sa ating pagtahak sa landas ng Kwaresma. At sa umagang ito'y naanyahan tayo ng Ebanghelyo o ng lahat ng mga pagbasa na suriin ang ating sarili at alamin saan ba tayo nakatingin, saan natin inilalaan o pinupukol ang ating mga paningin, sa kamandag ba ng mga ahas o kay Jesus na itinataas sa krus. Kaya naman mga kapatid, amitin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ang loob mo, upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yun, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makabandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanya paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso,
Ilagay mo yun sa dulo ng isang tikin. At sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paundakan. Dinggin mo, Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing na mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paundakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas luklukan mong banal, ang lahat sa lupa ay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Ang butil na ipinunda ay ang banal na salita. Paghahasik ay ginawa ng Poong Gurong Dakina upang tanan ay sumagana. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay ako, na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan, ngunit hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami kayong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoong sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama, kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayan.
So, very interesting ang ating mga pagbasa no, sa araw na ito. Both the first reading at saka yung ating gospel, ebanghelyo. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, narinig natin no, at nalaman natin, hindi inalis ng Diyos ang mga ahas na nakamamatay. Imagine, nagreklamo ang mga Israelita laban sa Diyos at kay Moises. Nagtanim sila ng sama ng loob, galit na galit, no? Dinala nyo kami dito para hayaang mamatay. At bilang parusa, pinahintulutan ng Diyos na dumating ang mga ahas na makamandag sa kanilang piling. At yun nga, narinig natin, marami ang napatay. Pero napansin natin, hindi sinabi ng Diyos kay Moises, sige, pupulutin ko ang lahat ng ahas para mawala ang problema. Hindi. Hinayaan lang niya ang ahas sa piling ng mga tao, na natili ang mga ahas, na natili ang panganib, na natili ang kamatayan. Pero sa bahagi pa rin ng Ebanghelyo, sa bahagi ng unang pagbasa, may ginawa pa rin ng Diyos. Gumawa siya ng isang ahas na tanso, ipinataas ito sa isang poste at sinabi na ang sino mang titingin dito ay mabubuhay. So, ang ibig sabihin, hindi man inalis ng Diyos ang problema, binigyan niya tayo ng lunas habang nariyan ang problema. Importanteng maintindihan natin ito, no? Dahil minsan, ganito ang pamamaraan ng Diyos. Hindi niya talaga tayo laging hinahango sa gitna ng pagsubok sa paraang gusto natin. Hindi niya laging pinapatay ang mga ahas sa ating paligid, pero lagi siyang naglalaan ng paraan, ng daan, upang tayo ay gumaling sa kondisyong titingin tayo sa Kanya. So ngayon sa Ebanghelyo, kinuha ni Jesus ang eksaktong imahe na ito, the same image, at sinabi niya, kapag itinaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo na ako'y si ako nga. Itataas ang anak ng tao. So parang ahas na tanso sa disyerto, kung maaalala natin ng first reading, no? Si Jesus ay tataas, ngunit hindi sa isang poste ng kahoy, kundi sa krus. At kung ang mga Israelita noon ay tumitingin sa ahas na tanso upang mabuhay para sa kanilang kagalingan sa katawan, tayo naman ay inaanyayahan na tumingin kay Jesus na nakapako upang mabuhay sa Espiritu. So dito na pumapasok ngayon ang tanong at hamon sa atin, sa ating lahat ngayong umaga, saan ka ba nakatingin? Sa totoo lang mga kapatid, maraming ahas pa rin sa paligid natin ngayon. At hindi lamang ito mga ahas na gumagapang, kundi mga ahas na sa tingin ko ay mas mapanganib pa. May mga ahas ng kahirapan, lalo na sa panahon ngayon, sa pagtaas ng krudo, sa pagtaas ng pamasahe, sa pagtaas ng bilihin. May ahas ng kawalan ng trabaho, joblessness, ng sakit, ng pag-iisa. May mga ahas din ng kasinungalingan sa social media na kumakagat sa ating isipan at naghahati-hati sa ating pamilya, sa ating bansa. May mga ahas ng katiwalian sa gobyerno, ng kawalan ng katarungan, mga ahas ng pagsasamantala sa mahihirap. May ahas ng pagnanasa, ng galit, ng inggit, ng pagmamataas. At ang lahat ng ito ay nakamamatay. So hindi man inalis ng Diyos ang mga ahas na ito, nariyan pa rin sila, pero sa gitna ng lahat ng iyon, may itinataas ang Diyos. Ano ito? Ang krus ni Kristo. Kaya ang tanong natin ngayong umaga mga kapanalig, nakatitig ka ba sa krus? O ang atensyon mo ay nakatutok lamang sa kamandag ng mga ahas? Kasi kung titingnan lang natin ay ang ahas ng mga problema, mapaparalyze tayo sa takot, sa pag-aalaala. Pero kung ang titingnan mo lang ay ang ahas ng kasalanan, mamamatay ka pa rin sa pait at pagkakasala. Kaya inaanya tayong tingnan si Jesus na itinataas sa krus, the bronze serpent of the New Testament,
magkakaroon tayo ng ibayong pag-asa. Kapag nakatitig ka sa krus, makikita mo ang pag-ibig na hindi sumusuko. Makikita mo ang Diyos na hindi lumalayo, kahit madalas tayo ang lumalayo sa Kanya. Kaya ito ang hamon sa atin sa pagpapatuloy ng pagtahak natin sa landas ng Kwaresma. Saan ka ba nakatingin? Sa umaga, pagising mo at binuksan mo ang cellphone, saan ka unang tumitingin? Sa balitang nakababahala, sa mga chismis, sa showbiz, at sa lipunan, o sa inggit sa post ng mga kaibigan mo? Sa hapon, sa gitna ng paghahanap buhay, sa gitna ng mga responsibilidad sa bahay, saan ka unang tumitingin? Sa pagod mo? Sa mga reklamo? Sa sama ng loob sa katrabaho o sa katamaran ng mga kasama mo sa bahay? Sa tumataas na presyo ng gasolina o sa kawalan ng pag-asa? Sa gabi, bago ka matulog, ano ang iyong huling tinitingnan? Saan ka nakatingin? Sa mga bagay na pinagsisihan mo sa buong maghapon? O sa galit na hindi mo maalis-alis? O tumitingin ka ba sa krus at sinasabi mo bang, Lord, sa iyo na ako, iyo na ako. So, my dear friends, mga kapanalig, hindi na natin kailangang hintayin mawala ang lahat ng ahas para maging masaya. Tandaan natin yan. Hindi na natin kailangan ng perpektong sitwasyon para manalig. Ang kailangan lang natin ay ang tumingin sa tamang direksyon at tinuturo sa atin ni Jesus kung saan tayo dapat tumingin. Kapag itinaas ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Kaya He's giving us this assurance while saying na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sakit, sa gitna ng hirap, sa gitna ng kasalanan, nariyan ako, kasama ninyong lagi, hindi ko kayo iiwan. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating Lenten journey, sa pagtahak ng landas ng Kwaresma, maglaan tayo ng sandali. Hanapin ang krus sa ating tahanan, sa simbahan, sa ating lipunan, o maging sa ating mga puso at tanungin natin ang ating sarili. Saan nga ba ako nakatingin? Buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng Kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparasuhan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Sa mga namayapang tapat sa Panginoon, naway tumanglaw ang liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama naming nasa langit na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya
upang maging makabuluhan para sa sangkatauhan ang kanyang pagpapakasakit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumasamo kami sa'yo para matingyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alakad. Sa at kupupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat at pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa bayan. Ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili at inihain, bilang pagkain sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na mga pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong lakas loob nating dasalin.
iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nagwalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,